Hello guys, this is Batman Motovlog. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung wiring diagram nitong Honeywell switch na to. At ano yung ibig sabihin ng bawat kulay ng wire niya at para saan ito. Ito ay Honeywell switch or domino. Ang pagkakaiba nito sa ibang Honeywell, meron kasing Honeywell switch na walang ganto or yung patayan ng headlight. Ayan, ito kasi may 3-way siya na switch dito. Ayan, kasi yung isang Honeywell switch naman, yung hanggang dito lang yung switch niya, sa low lang, tas high lang, high and low lang. Walang patayan ng headlight. Yan, ito yung gagawa natin ng wiring diagram. Itong mayroong patayan ng headlight. Pero wala naman siyang pinagkaiba dun sa walang walang patayan ng headlight. Ang problema lang pag walang patayan ng headlight, gagawin mo siya ng paraan para magkaroon ng patayan ng headlight. Kuwari gagawin mo lang itong kill switch, gagawin mo siyang patayan ng headlight or on. Yan, o kaya dito sa hazard, on off ng headlight. Yan, pero dito itong may patayan ng headlight yung ating ituturo sa inyo. Same lang ng color coding to dun sa isang Honeywell switch na walang patayan. Unahin natin itong isang set ng socket na to. Yan, kasi yan, tatlong set yan yan, itong unang socket na magkakasama. So unahin natin dito yung para sa headlight common. So nilagyan ko na ng mga label lahat ng wire. Yan, para madali ko sa inyong ma-explain. So itong makulay ito, itong red na may lining na yellow. Yan, red na may lining na yellow. Siya yung source ng headlight or siya yung susuplayan nyo papunta sa high and low. Sabi high and low natin. Ito yung low natin, yung kulay green. Itong kulay green yung low natin. And then yung high natin, itong kulay blue. So itong tatlong na to magkakasama yan. Itong red na may lining na yellow, siya yung papasukan mo ng source na pupunta sa headlight. Para pag nag high and low ka, yan, high and low, low muna pala, low, magsusupply siya dito sa green. At pag nag high ka, magsusupply siya dito sa blue. Yan, pag nag-supply siya sa blue, mamamatay siya sa green. Pagka nag-supply siya sa green, mamamatay yung blue. Ganun lang yung tong tatlong wire na to. Para yan dito. Yan. Pero pagka yung isang Honeywell switch yung gagamitin nyo, automatic naka-low lang yun. Naka-low lang siya. Itong laging may supply yung low nya. Yan, pagka on mo siya, high na agad. Wala siyang off ng headlight. Next naman natin, itong ito munang sa push start. Sa push start natin, ito yan, yung kulay green. Ito yung wire nyan. Yan, push start. Itong push start common, itong ginawa ko. Yung kulay red na may lining na blue. Yan, yung red na may lining na blue, yan yung push start common, or siya yung papasukan natin ng supply papunta dun sa trigger ng dito, sa trigger ng ating push start, no? Kung yung polarity ng push start nyo or yung push start button nyo is kung negative yung trigger nyan, dito nyo ilalagay yung negative, tapos dito yung karoktong nya, yung trigger.
para ma-trigger nyo tong kulay yellow na may lining na red or yellow na may lining na orange na to. Para ma-trigger nyo yan, susupplyan nyo tong push start common or itong red na may lining na blue. Siya yung magkapares. Yan. So pwede naman to magkapalit itong dalawang wire na to. Kasi pares naman sila, isang one-way connection lang naman sila. Yan yung ating push start. Yan. Tapos na tayo sa headlight, itong tatlong wire. Push start, itong dalawang wire na to. Yan. Headlight, push start. Itong isang kasama nilang itim dito, yung solid na black na to. Yan, ito yung ginawa kong common para dito sa itong kill switch. So itong solid black na nandito sa socket na to, ang kapares na socket nito o ang kapares na wire nito nandito sa kabilang set ng socket. Kung makikita nyo yung kulay black na may lining na white, itong black na may lining na white, ayan, ito yung kapares nung solid black. Yan. So ito nag-iisang black dito sa socket na to. Nandito yung kapares niya sa kabilang socket, itong may orange, yellow, white, saka brown. Yan. Ito yung kill switch natin sa pag nakababa yung ating kill switch dito. Pag nakababa yan, magkakaroon ng contact itong black saka itong black na may lining na white. Ayan, yung itong black na may lining na white, siya yung magkakaroon ng contact pag nakababa yung ating kill switch, no? Ayan, nakababa yan, no? Kasi ang taas niyan, ayan. Pag nakababa, may connection tong black saka black na may lining na white. Yan, kahit magkapalit yan pwede kasi iisa lang din naman ang connection yan. Yan, pwede magkapalit yan ng kulay kung dito ka magsusupply dito sa kabila. Yan, tapos dito pa rin tayo sa kill switch, yung taas naman natin, kasi kung meron tayo sa baba, meron din tayong connection sa taas. So ang kulay naman ng sa taas natin, itong yellow. Yan, yung yellow saka itong kulay brown. So siya yung magkapares pagka nakataas yung ating kill switch. Pag naka-up yan, nakataas, magkakaroon ng contact ditong yellow saka yung brown. So ito kahit magkapalit pwede. Yan, tapos na tayo dito sa headlight, sa push start, saka dito sa kill switch. Yan, sunod naman natin itong white saka yung orange, no? So yung orange natin, ito yung sa passing, no? Itong yung passing natin. Yan, ito yung connection nun. Itong solid white. Yan, solid white saka yung solid orange na to. So, tapos na tayo dito sa passing, dito sa headlight, sa kill switch, sa push start. Next naman natin dito sa socket na to. Yan, nakakadalawang socket na tayo, no? Itong socket naman na to, meron tayong kulay red na may lining na black. Yan, ito yung sa flasher, no? Ito yung doon sa flasher relay natin para sa signal light. So ito yung pinaka main supply nun, dito mo ipapasok. Kukonek mo dito yung blink nun, yung nagbi-blink na wire kung ite-test light nyo siya. Yan, nagbi-blink yun, tapos dito nyo i-connect. Yun yung flasher. Tapos pagka para dito kasi yan pagka nag-signal kayo sa right, yan, nag-signal kayo sa right, nagkanan kayo, yung supply na dito sa red na may lining na black, lalabas siya dito sa tong brown na may lining na green. Diyan lalabas yung right
right na flasher natin, no, or right na signal light. So from dito sa red na may lining na black, pag nag right signal light ka, lalabas siya dito sa brown na may lining na green. Ito yung kanan na signal, no. Pag nag left ka naman, ang kulay naman ng left na signal mo is itong brown na may lining na white. Yan. Yang left and right na signal, itong brown na may lining na white is left, itong brown na may lining na green is right. Yan. Next natin is yung itong hazard. No, itong hazard natin is itong brown na may lining na pink ba to, or brown na may lining na red. Yan. Pagka pinindot mo tong hazard, ito yung hazard eh. Yan, pag pinindot mo yung hazard, pindutin mo tong hazard, naka-on yan, magbi-blink dito tong wire na to. So itong wire na to is minomodify din to, no, para masupply nyo yung left and right na signal light nyo. Kailangan nyo ng diode. So ito yung tinatawag na diode, no. Yan. So meron tayong dito, ang value is IN4007, at yung isa naman itong value is IN5401. So kahit alin dito gamitin natin, kasi ang paggagamitan lang naman natin is pang signal light lang naman, no, or pang hazard. So kung ganito gamit nyo, pwede. Kung ganitong malaki, pwede. So ang papakita ko sa inyo, itong malaki, para makita nyo yung connection, no. So sa diode natin, meron tayong marking, itong silver marking na yan, no. Para ma-modify natin yung hazard, masupplyan natin yung left and right na signal light natin para mag-blink ng hazard. Itong may marking na silver is magkahiwalay dapat yan. Tapos ang pagdidikitin natin tong walang marking, no, itong nasa ilalim. Ayan. Ayan, ang pagdidikitin natin is itong walang marking, ito nasa baba. So pag napagdikit na natin yan, yung wire natin dito para sa hazard, itong brown na may lining na red, ayan, dyan natin i-connect yan. So kung itong malaki gamit nyo, ayan, yung walang marking na silver, siya yung parehas magkadikit, no? Siya yung nakakonect dito sa may brown na may lining na red. Tapos yung magkabilang dulo ng dalawang diode na yan, i-connect natin yan dito sa tigisa. So itong brown na may lining na green at yung brown na may lining na white, kahit magkapalit yung dalawang dulo na to, kasi hazard lang naman to. So ayan, pag nakakonect na yung dalawang diode na yan, pagka nag-hazard ka, yung left and right na signal light is iilaw. So ito yung hazard natin, no. Ito, pagka naka-on yan, magsusupply itong brown na may lining na red, susupplyan niya tong isang diode, susupplyan niya tong isang diode. So yun yung nakakonect sa left and right na signal light natin. Yun yung kailangan natin pag i-modify natin yung hazard sa motor natin, no, itong dalawang diode. So kahit anong value ng diode pwede. So ang last naman natin is itong brown na may lining na black. So ito yung sa busina natin. Ayan, ito yung busina. So may modification din tayong gagawin dito sa brown na may lining na black, na. So kasi itong busina na to, yung common natin, nakakonect siya sa dito sa may red na may lining na black. So yung red na may lining na black natin is ito yung flasher eh. So kapag ang ginawa natin, pag diniinan natin yung busina natin, ang tunog ng busina natin is para tayo nagpa-flasher or para tayo nagsisignal light. Kung putol-putol yung signal light natin, syempre nagbi-blink yun. Yung busina din natin, pag hinold natin, nagbi-blink din. So para matanggal natin yung ganong connection, kung ayaw nyo ng ganong klaseng busina,
itong connection na to, itong red na may lining na black, ititrace nyo yan. Itong connection na yon, tanggalin nyo yung tornilyo and then hatakin nyo yung cover. Huwag nyo siyang babakbakin, no, kasi para safe pa rin yung wire natin. Hatakin nyo lang siya kasi may space pa naman dito. Usad nyo lang hanggang matrace nyo yung yung itong red na may lining na black. So nandito sa banda dito yan eh, kasi magkakasama yan, kasama siya to, itong wire na to kasama din niya. Ngayon ibubukod natin yung connection nung itong red na may lining na black. So i-trace nyo yung wire papunta dito, tas ikat nyo, duduktungan nyo ng wire papunta sa sa accessories wire ng harness, no. Doon nyo siya i-connect para yung busina nyo, yan, yung trigger nya, kung positive yan, siyempre sa accessories wire. Kung trigger ng busina nyo is positive, sa accessories wire nyo itatap yung iduduktong nyo dito sa wire na to. Pero pag negative yan, syempre kailangan nakatap to sa negative or basta sa trigger ng busina nyo. Yan, para pagka tinrigger nyo tong brown na may lining na black, kung negative yung trigger, lalabas dito negative. Kung positive yung trigger, lalabas positive. So yun lang yung wiring diagram nitong Honeywell switch na to, Sana nakatulong ako sa inyo. Don't forget to like this video and subscribe kung di ka pa nakasubscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video tutorial na aking i-upload. Thank you for watching.